sa DWIZ. Programang sasagutin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-reach pero for now, pwede ka rin mas-run. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga sa inyong lahat. I'm sure kung saan-saan marami tayong taga-subaybay sa iba-ibang parte ng mundo. Pero dito sa Pilipinas, particularly dito sa Northern Luzon, Central Luzon at sa dito sa Maynila, and even sa Southern Luzon, mga kalapit bayan, hindi maganda ang umaga. At maulan dahil sa Hana at Goring na habagat na nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Ito po si Joel Laksamana. Ang ating mga kasamahan ay maaaring natatraffic lang dahil sa pag-ulan. Si paring Conrad Banal at si Attorney Trixie Cruz Angeles ay hindi nakalimutan ni NG. At ang ating kasamahan din na si Kong Jonathan de la Cruz ay wala ngayon. Siya ay nasa Vietnam. Kung hindi ako nagkakamali, sa Hanoi. Tama. Uy, yung picture ko mamaya. Kanina may bisita rito kumahog lahat kami magpa-selfie si Senator Amy Marcos ang nandito kanina. At siya ay guest kasi kanina sa naunang palatuntunan yung tandem. Pero nagmamadali siyang umalis, so hindi na siya nakapag-guest sa Karambola. Sa susunod na lang daw. Marami siyang saglit nakakwento sa akin sa lobby habang nagse-selfie kami. Mamaya talakayin natin. Anyway, anong araw na ba ngayon, pare? Ako'y nawala. Setyembre 4, 2023. Lunes, simula ng linggo, maulan na maulan. Ako'y medyo basa ang aking sapatos, pero okay lang. Tayo na may nakapanangga habang nagmumotor papunta rito. September 4, 2023, Monday, ang Karambola sa DWIZ ay mapapanood at mapapakinggan nyo via website sa www.dwiz882am.com at maaari nyo rin i-download ang DWIZ app sa iOS at Android. Live rin kami via DWIZ 882 Facebook page at YouTube channel na DWIZ. Ang aming hotline ay 8470-1750-254. At ang aming text line naman ay 0999-376-6768. Ayan. Tayo din po ay ngayon ay kasalukuyang napapanood sa digital free TV na Aliw Channel 23 sa Sky Cable Channel 72, Signal Channel 24, TV Plus Channel 27 at GMA For the Box Channel 32. Available din po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyayari lamang na iscan ang inyong digital TVs at channel boxes upang mapanood ang Aliw 23. Ilang araw na bago magpasko, 112 days before Christmas. Dahil bare months na Kaya, countdown na ba? Opo. At eto pa, dumating na. Good morning. Isig na co-host si paring Conrad Banal. Ayan. Good morning. Natrabi ka ba, sir? Naulanan ka ba? Hindi naman. Pero ganun pag umuulan sa Metro Manila, siguradong traffic. Ayaw. At yan hindi pa mapaliwanag. Kasi kung malaman natin ang dahilan, mahaharapan natin ang solusyon. Pero hindi pa mapaliwanag kung bakit maulan, saksakan ng traffic. Hindi ba? Hindi lang yung pare. Wala pa bang pag-aaral dyan? Ako, ang aga kong umaalis ng bahay, maaga pa lang. Okay. 6:30 pa lang, matraffic bro. Uh-huh. Umuulan, I admit.
pero para bang ang daming sasakyan talaga sa kalye pare. Alam ko yun, but especially pag Yun lang sila umuulan, napansin ko. Oo. sobra. Kumbaga, dati naman, yung allowance na oras na binibigay ko, sobra-sobra eh. Ngayon parang kulang. Para makarating dito. Pag walang ulan, maski malala ang traffic. Pero ngayon, pag may ulan, yun ang kailangan siguro pag-aralan. Meanwhile, Hindi naman pinag-aaralan ng ang MMDA, wala naman ginagawa. Pero with regards sa enforcers naman, doon sa dinaanan ko sa West Service Road at sa naman Villamor interchange papunta sa BGC, andun sila eh. Naawa nga ako merong iba yung mga ating kapulisan wala nang helpless nga sila dahil maski anong gawin nila di ba? Ano ba ang dahilan talaga niyan? Hindi naman pinag-aaralan yan eh. Hindi ka mukha ng gilas, pinag-aaralan nyo. Ayan. Pare, ang daming masasayang kababayan nating nakatikim ng panalo. At ngayon, may pag-asa pa tayo. Oo. Papasok tayo dun sa Olympic qualifying tournament. Ayos lang yan, pare. At least meron kang Pero may tinatarget. last game na raw ni Coach. Oo nga nalungkot ako. Nalungkot ka? Oo, pare, because it was so, parang sobra na raw eh. Oo. At marami raw personal na bastos. Yung mga banat. Mga bastos Ang hirap daw. din naman yan, pare. Talagang parang nakatutok lahat sa kanya. You're a public figure. Oo. Yung mga ganyan, dapat handa ka dyan. Okay? Ganun talaga ho eh. Oo. You're a public figure. Pag naman na people give you adulation, Pagka nanalo. pag sikat ka, hindi lang magnanalo. Yung being a coach. Tapos may mga side benefit yan kasi coach ka. Therefore, you can claim to be management guru at makakapag-seminar ka with ganyan, di ba? May mga side benefits. So that's part of the game. Yung mga banat na ganun. Ang hindi ko lang gusto, you take it. Like a man, dahil kasama yan sa trabaho. Part of the job. Kumbaga, ang journalist, part of the job, mademanda ng libel, di ba? That's part of the job. Ang napansin ko lang, pare, pagka natatalo ka, at natalo ka ng yung masakit na pagkatalo, and then sunod-sunod pa, di ba may press ko niyan after. Parang nakikita mo sila Steve Kerr pag nag-interview, sila Eric Spo. May mga nasasabi, analysis, manalo matalo. Well, pero hindi ang hirap na sumagot pag natatalo ka ng ganun. I know, but they don't whine about criticism. What does whine mean, pare? Ano yung sabihin? Wine. Hindi, W-H-I. Wine. Parang aso yung... Hindi sila umuungol. Hindi sila, di ba? They take it. Ganyan ho eh. Kapag you're a public figure, you take it. Tsaka ang sa akin, pare, umaangal siya dun sa criticism sa kanya. But we know for a fact, meron din silang media program for him. Meron? Meron. Diba? Meron din. Kaya good press nga siya sa traditional media eh. Well, good press siya sa traditional media. So meron lumalakad noon. So ibig sabihin, may lumalakad para sa iyo. Pagkatapos aangal ka sa mga criticism. Speaking of good media, meron palang birthday tayo na good media na maaaring konektado sa sinasabi Happy mo. birthday, Attorney Mike Toledo! Ay! Naku, alam. Actually, nag-greet ako kanina madaling araw. Yung mga masisikip na Amerikana. Sumagot, pare, si paring Mike. Nasa Jakarta siya ngayon. Papunta kasi doon si President. Yes, I am addressing a forum. I see. Okay. At yun na nga, you're right. Tama lang naman na meron kang media program pero results sometimes speak volumes. It makes your job easier. So, ibig sabihin, hindi ka helpless. Oo. Hindi ka helpless dahil gumagastos nga kayo for your media campaign. Baka ibig sabihin yan, hindi effective yung campaign nyo. Kaya ka nababanatan ng ganyan. Diba? Ganito po yung punto namin dito. Pag public figure, like Chot Reyes, at saka alam mo naman, you're on the hot seat.
Alam mo naman, gaano kapanatiko ang Pilipino sa basketball. Therefore, you take it. Okay? Tapos baka sinasabi niya yun yung dahilan bakit siya nag-resign. That makes... the mounting criticism and ano. Dahil sa sinabing mo yan, now, bilib sana ako sa iyo, I think of you less of a man kapag umayaw ka dahil sa criticism. Sakit mong magsalita, paring Conrad. Prangkahan lang tayo rito di ba? Sa criticism pala, ayaw ka di ba? Tapos gusto mo, you want to be remembered as a fighter, the one who fought. And one game. I want to be remembered as the one who, di ba? The one who fought. Pagkatapos sa criticism, ayaw ka. Hindi ba? Dahil lang doon, ayoko nung ganon. I have a great admiration for Chot Reyes, personally. Okay? Yung mga past wins niya, nakita ko talagang sumuot sa butas ng karayom. Okay? Okay? Meron siyang ganon na quality. But ang mga nangyayari po ngayon, it's not doing him any good. I think he's getting the wrong advice. Kapag ang coach ng Gilas, nangyayari yan, apektado po yung buong program. Yun ang kailangan isaalang-alang ng isang public figure coach na malaking influence sa overall pride and joy ng Pilipinas, isaalang-alang mo yung buong programa. Di lang yung sarili mo. Now is the time to sacrifice. Tigil na natin yung mga ganun, sakit ng mga banat and everything, and I want to be remembered. Tama na. Go quietly. If you're resigning, go quietly. Wala nang ako simple lang think of the future. Yung school of thought ko sa pag-coaching, kasi I've coached before sa collegiate, sa varsity. Zip na lang, tahimik ka na, bro. Tapos yun, di ba? Pag lahat po ng coach ng ganyan, meron ka mga sasabihin. they just go quietly. We'll do our best. We've trained hard. Ganun lang, okay na. Look at the coaches in the NBA. Do they have a lot of things to say when they're fired? Marami sinasabi kasi pagka... When they're fired. Kasi po, you think of the organization. You think of the future of the organization. Pag nagsalita-salita ka pa, ganun na mangyayari. You leave meron humapakla na nalalasaan sa bibig ng organization. Something bitter. Okay? Now I've said my piece. Hanggang dyan na lang po tayo. Kasi naman na lang tayo. Pero qualifying po tayo. What can you say about the game sa China? Kita mo. I loved it. Pati mga senador natin nandun sa ringside. Ginawa pa ng politics West Philippine Sea. Ang suot nilang t-shirt, bro. Ginawa pang politics I heard words like bully. Ayan, we whipped the bully. Ayan, ginawa politics. Siguro, pagkakataon natin yun. Pero matanong lang ako, hindi ako ganun kabihas, hindi ko naman nasundan to. Yung Chinese team na pinadala rito, that's their strongest team na talaga. I don't know. But I know for a fact that this team from China is getting the same treatment as Coach Cho in China. Well, tinalo kayo ng Pilipinas. Hindi lang yan. Yung mga nakaraan kasi mga blowout yata yung mga it's a lousy team. Parang ganon. Parang wala talaga. So, they're also under criticism. The US team that lost to Lithuania. Ang Lithuania, isang PBA doon si Valenciunas. Pero they played their according to the reports I read, I didn't see the game. Yung talaga daw bigay na bigay yung Lithuania. Siyempre kapag US ang kalaban mo, di ba? You have everything to gain kapag nasilat mo yan, di ba? At maganda laro mo. So, in-interview si Kerr, sabi niya, si Steve Kerr, ang coach po ng Amerika, US. Talo They really played their they really outplayed us. In effect. Wala siya sinabing learning experience. Wala. Tsaka, hindi niya kinriticize, hindi siya.
Yung ganun po ang we have to learn something about the way other countries respond. Yung court, baku-baku, mga ganun. Hindi lang sa court ang bakbakan dito, pati public kasama Alam mo, yun ang lesson learned. You have to also deal with the public here. Basketball being a passion in the Philippines. It's not just a sport or a game or spectator sport. Hindi po passion sa atin yan. Kung pumunta ka kahit na sa baryo, may goal na nasa lupa. Tapos yung makeshift lang yung ring. Ganun ka passionate ang Pilipino dyan May nabasa nga akong isang human interest story sa isang sports page, bro. Vendor siya, taga-Pasay. Ay talagang nag-ipon siya para lang mapanood ng isang game. Gilas. Si taga-Pasay di Hinebra. Sino bang Hinebra player? Si Renz. Sino ba? Hindi ko alam, Perez ba? Yun ang gusto niyang panoorin. And ang kinikita niya lang sa isang araw, pare, sa mga 800. Pero nanood pa siya. Nanood siya, inipon niya talaga. At sa Philippine Arena siya pumunta. Layo ng Pasay pa. doon, pare. So if that's not passion, pare, I don't know what is. You don't know what is passion, Di ba? Okay. Maganda po yung nanalo tayo. Kahit isa lang nakatikim ng panalo. Nakabawi ng konti. At that's our story on the FIBA. In the future, now we have to look forward. Where do we go from here? Yun ang gusto natin marinig sa samahang basketballista ng Pilipinas, which is the Federation of Basketball here in the Philippines. Ang problema po dyan sa SBP, sa ganang akin, sobrang liit, sila lang ang nagdidesisyon when it comes to the game or the sport or what direction of the sport here in the Philippines. I see boots. At ang ganda po ng parang equestrian. Uy! Gusto ko yan ang dapat suot ko sapatos kanina, bro. Napakataas po ng boot. Hindi nabasa yung aking Itim yung boots, itim din yung kanyang parang sweater. Pero kaki, yung color coordination ni attorney, para namang parang tayo nasa EU niyan. Parang ganyan pag mga babae ron malamig. Color coordination. Tapos naka-boots na ganyan. Alam mo yung color coordination? Dapat hindi ka color blind. So hindi talaga ako. Hindi siya color blind kasi meron siyang moral of the lesson yan. Black and khaki. Kamusta na si Coach Chat? Magre-resign na rin siya. Dicing, everything. You're doing everything. We won against China. And then Coach Chot has offered to resign. Has resigned. And apparently the reason is sobra na yung mga banat sa kanya. Hindi dahil natalo siya. Bastos or what. Hindi na raw niya matiis. Coach Shot, huwag kang kakasakasa ng baril. Hindi, but earlier, ang sabi niya, I leave my faith to SBP. Okay. Siyempre, bakit gano'n? Dapat, yung onus nasa boss mo pa. Di wag na. Tapos publicly, inano pa niya. So, but anyway, the future, what's the future? SBP. Alam mo, kailangan po makarecover ang SBP dito. So, sa public disappointment. With the way we performed. Okay. Ano po yung paraan doon? Kailangan magkaroon tayo ng plano doon. Otherwise, kasi yung basketball po, hindi pwedeng sabihin basketball lang yan. Malakas ang social impact niyan. Alam mo, pag nananalo yung Chris pa noon, ganado ako mag-practice. Okay. Kasi idol ko yung Chris pa Okay. Tumitira ka na, ginagaya mo na yung tira. Ayun! Gaganahan ka. Ngayon, fan ako ng Gilas. At ako'y isang hamak na empleyado lamang. Okay. Pag nananalo yung Gilas, naku, napakasipag ko. I'm sure of that. Alam ko yung reaction ng mga tao sa ganyan. Pag nananalo yung favorite team mo, up na up ka, para kang sa langit. Di ba? Okay. Favorite team mo lang yun, pero may epekto po sa buhay natin. May euphoric
ano pa eh. Yan po ang ano ng gilas, ang value ng gilas sa Philippine society. Nanalo nga yung ating football, women's football. Nakapasok sa ano. Nakapasok grabe yung reaction ng mga Pilipino. Up na up. Correct. So kahit po mataas ang presyo ng bigas. Well, kahit may price control na sa bigas. But a number of lessons you mentioned before na at binabanggit actually sa social media and all that. One, yung brand of basketball ng Pilipino kailangan magbago na. Low post play out, fast ball movement, passing, got to have yung mga outside shooting sa 3 points at saka sa perimeter kailangan talasan natin. That's up to the coach. Yung next coach. Akala ko to parang playbook na sa libro. Well, definitely something has to change. Hindi pwede na ngayon yung even the US hindi na alam nila na iba na yung brand ng basketball ngayon. Pag sinabi nasa coach, pag in-insist naman ng coach, hindi, ito ang aking winning formula, itong aking paniniwala. And then you suffered the same fate. Later on after this, di ba? Meron pong cause and effect, consequences and everything. Okay. Ngayon, halimbawa, kukuha ba tayo ng present coach na nandito ngayon? Or we get somebody from the outside to inject new ideas. Which was what we did in the 70s. Kinuha natin si Ron Jacobs and therefore nagbago bigla ang basketball landscape dito sa Pilipinas. Okay. That's one idea that I've been hearing. Okay. Nagdadala siya ng mga panibabagong preferably mindset, somebody from Europe. Why Europe? European basketball na ngayon yung fastball. Okay. Pasa ng pasa, tapos wala na pong posisyon. Wala nang small guard, small forward, mga ganon. Wala nang two guard, wala na. Kahit sentro, nagdadala ng bola eh. Ganon na po ang basketball ngayon. Parang yung basketball nung amin sa sa labas, yung larong labas. Walang posisyon. Takbuhan lang ng takbuhan. Ayan, tsaka baka, then you can... So, marami pong ideya tayo naririnig. But still, it's up to us, samahang basketballista ng Pilipinas. So, everything will have to be decided by SBP. Okay? Diyan po tayo, that's the lesson learned. It's not just the team. Okay? Yung pong organizing, yung nag-organize ng team. Nandun ho ang ngayon, ang pansin. Okay. Nasa SBP. Baka kailangan tignan na rin natin the way we do things in SBP. Baka sila lang nagde-decide. Si ano na lang ang coach? Sige, ganun lang. Hindi ba? We have to put more thought. Yung friends namin thought, dapat ganun. coach. Hindi pwede ba ganun? Kumaga, si Trixie na lang gawin mong coach. Ganun eh. Parang ano ba yung country na yun na nagpatakbo sila? I'm sorry, I'm getting a moment. Pero yung there's a recent international sports event sa track and field, yung finield ng apparently hindi talaga hindi siya ganun kagaling or hindi siya dapat wasn't an athlete at all. Hindi athlete talaga. First run ever was at that event. Ang mga kalaban mo ito yung mga world's best or at least Asia's best. Talagang kitang-kita pag baril pa lang nung starting gun, abay naiwan na. So that was a big brouhaha. Ano ba nangyari? Bakit nila finield yun? Well, the short answer allegedly is corruption or nepotism. Okay. Susunod po, yung sports, yung ating Asian Games. Gagawin yan sa China. Okay. At yan, hindi lang basketball. Okay. At yan, mahalaga ang magiging papel ng PSC. Ngayon, this is the first international tournament under the BBM administration.
May kinalaman po yan. Okay. So, yung mga nagkikriticize sa atin, ang babaw daw ng topic natin, basketball. Meron daw bang, wala daw bang ibang importanteng topic? Lumipat na kayo. And they're preparing I encourage you. and they're preparing yung binanggit mo kanina yung Asian Games. Getting a foreign coach. Kasi I'm always at Rizal Memorial dahil pumunta nga ako doon na NSA namin doon. Yung may canteen doon, and minsan kumakain akong lunch, there are a plethora of foreign coaches for baseball, Really? Yeah. for track and field, China. Si at Obiena, and ang training niyan, ibinigay sa isang foreign. here's the other thing, may dahilan yan eh. Hindi lang yung know-how na yung exchange, Yung technology. yung bagong It's not only that. technology. One of the things na notice namin, even kung Korean yan o Chinese, meron silang dinadalang mindset na medyo biglang nagiging, smarte kayo, stricto. Walang mga primadonna, gagaling. In fact, they have to line up, they have Discipline and everything. Yes. It's dinadala nung Korean coach, nung Chinese coach. So, that in itself Kumbaga, is a huge factor. Kasama doon kasama sa package ng coach, yung respect. Right. Though of course it helps na marami dun sa mga player, mga athletes dun sa National Sports Associations, walang mga $14,000 na stipend o merong sasakyan or something. These are really from the provinces na dumaan sa gano'n. So that may be malaking bagay yun. Pero one thing is for sure, yung disiplina iba. So aside from the technical know-how nga na dinadala. Tayo ba yung magko-commercial? Kasi mamaya gusto kong itatanong ko to kay Attorney Trixie. So, tapos na tayo sa basketball. In the world of football, as we know, sa world football, women's football, nag-champion ng Spain. Hanggang ngayon yung kontrobersya ng yung coach kasi, sa saya niya, pinagahalikan niya ang player niya, lalo na yung Lalaki. Nagkaroon ng si Coach controversy. Rubiales, si Luis Okay. Rubiales. But they kiss each other. Yeah, Bakit nagkaroon ng this is a controversy? kissing culture, but no, he actually kissed her on the lips. At ngayon, Isa lang. Hindi lahat. Yung iba eh. Pero mas huling-huling isa yung star player niya, si Hermosa. And Lalaki sa lalaki, naglilips Yeah, to but the lips thing din is yung mga ngayon, Kastila. one, hindi magandang tingnan, especially now sa panahon ngayon. Sino diba? nag-criticize sa kanya? Well, first, in social media, in public. Two, ngayon lumalabas, hindi consensual yun. It's not as if, ayan yay, nanalo tayo. Attorney Trixie, halikan kita, dahil saya ko. Okay, sure. Hindi daw ganon. nangyari yun. Bigla na lang daw siyang ginano ng Maangal din yung player. umaangal yung player. Kung But umangal now, yung player, tapos yung yan. coach, Pag umangal yung player. Nonsense. pero yung coach ngayon, kaya humahaba itong storya, si Rubiales, now, nag-feed sa social media ng film clip na after nung kissing scene na nandun sila sa mga bus na, ay, hinalikan ako, tapos yung nagbibiroan sila gano'n. So, hey, wait a minute, bakit iba reaction mo dito at iba later reaction mo? Kilig. Naglalabas ka After ng the demanda. public. Now, I want to see what is the legal. When we get back. Yeah. Ang oras natin, 8:32 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pabalik ka Karambola, kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Joel Laksamana, ako po si Trixie Cruz sa Angela. Tapusin natin yung Anton Trixie. Kanina nga, yung politically incorrect, a coach kisses his or her players after a game. Why? What's the big deal? Diba? Bakit na yun? Well, Hindi, it goes, lahat ng mga controversies merong na, kasi uso ngayon yung na Me Too. gender-based. Yung Me Too na phenomenon. Sexual harassment and everything. So kung maliit na ganyan na gestures, pinalalaki at pinalalabas na yung harassment. It's a hook for media attention, Yes. number one. So kaya nagkakaano. Harassment. Pero when you come down to it, what the legal matter of that will come down to consent. So did she consent at the time? Did you May mga instances rin kasi, as in the cases of rape, for example, na humindi siya and she doesn't want it, pero takot siya to articulate anything at the time. Right. Ganun na nga nangyayari. But later on, social upon media. examination of her feelings, biglang lalabas na, wait, I did not consent to that. So, merong psychological
aspect on that kailangan one. intindihin ng mga Later taga-subaybay on. na Yes, pinabigyan natin ng puwang ang mga babae na maaaring delayed ang reaction. Yes, Ganon. it happens. Okay. It's you can also go into shock for a while. And remember na there is no particular behavior for women or even for men who have been sexually Yeah. abused. Okay. Yung Oy, meron hindi raw dyan, coach yun. Yun daw po yung Spanish oo, Football Association. Football Association Yung presidente makes it ng worse. association yun ng halik. Ayun. Oh, even more Hindi yung kasi mas coach. malayo yung relationship eh. Yun. So mas ano pa yon? Mas tricky. Pero sinabi nga ni Conrad, sa kultura nila, dun sa, madali, ang halikan eh, di ba? Hindi, baka merong ibang nakita dun sa... Yung mga halikan among players, among peers. Yeah, pero no, presidente kasi- ka, ikaw ang ano. Pag close yung relationship, sometimes the consent is implied or Oh, already wala yun. clear. Wala ibig Wala sabihin yun. yun. Kakaibigan kayo. They know where the lines are. Pero pag yung malayo-layo, hindi. Ako kung hindi maiba-ibang ganun yan, babae, ah. halikan ako, baka magalit ako. Hindi naman ako close sa kanya. Oo nga naman. Hindi ba? Beso-beso I ka understand Do completely. you understand Yes, that, of course I attorney? do. Oh, very good. Di ba? Parang si ano, Baka akala nila. Of course. Strict ang parents mo. Hindi ba? parang si Jerry Seinfeld doon, nagkaroon ng controversy niya. Although lumabas suplado siya, biglang meron lumapit sa kanya na, may I kiss you, may I hug you? No, of course, you can't. No, sorry, you cannot. Nagmumukha naman So, ay, siyang sumobra naman meron pa yan, societal expectations. So, marami kasi ngang factors. Kaya yung mga ganitong, lalo na when it's a legal imposition, it's very difficult pag nasa court na. So, present ngayon ng evidence. Was there consent here? Was consent implied? Was the consent clear or was the non-consent Pero clear? interesting yung sinabi mo yung gap eh, kasi now this guy, yung inaakusahan, naglabas siya ng film clip na, look, they were enjoying, they were even joking about it after the event. But like I said, in one of the more famous cases here, yung there is no particular behavior for how a woman How can you will afterwards. explain? Kasi minsan, they're trying to nag-uumpisa na yung coping mechanism. So they try to act like everything is Mas all okay, right. oh. Because if she acts that way, then maybe she can convince herself that she's okay. Ito sa akin, Trixie. Alam mo, pag hinalikan ka at alam mo yung halik na friendly, mararamdaman mo. Oo. Pag may halik na merong Masama ang intensyon. tinatawag na mali siya, mararamdaman mo rin. Mapababae ka, mapalalaki ka, mapa-others. Even men later on who have been mas malala for men because nakakahiya magsumbong. Di ba? Kalalaking tao. Lalo na yung mga victim ng yung mga nangyari ito. Yung mga foreigners na nangahalay ng mga batang lalaki. Yan. Ang tawag natin dyan, pedophile. Sumigat yung word na yan. Oo. Dito sa Pilipinas. Okay? At nangyayari pala yan sa mga exclusive schools. At hindi umaangal yung mga bata. Well, nandun yung social pressure, nandun yung kasi your tatawagin kang surrounding and everything. Alam mo? So you suffer quietly. Yes. Hindi na po ganun ngayon eh. Yung mga babae, they don't wanna suffer quietly. Well, it's not general. Most women, a lot of women, ayaw na nilang ganon. Lumalakas na yung loob. Possibly because of the Me Too movement, which I'm not exactly sure is 100% a good thing. Tignan nyo nangyari kay Johnny Depp. Yeah, okay. Yun. No. Diba? So, kumbaga, what it comes down to is still evidence. And even the judicial system is not perfect. So, particularly, you're Hinawakan daw navigating sa mukha. feelings. Hindi ko kasi napanood yung clip. Hinawakan sa mukha at ni lips to lips. So, medyo forcible. So, hindi beso-beso. Hindi siya nakahindi. Walang opportunity umilag. So that will also be taken into consideration. Please take note, hindi ako gumagawa ng conclusions. I'm just mentioning the things that will
possibly have an effect on as evidence later on that can be taken into consideration as evidence. Ito po, yung si lawyer, Sigmund ba to? Raymond Fortun. Raymond. Si Raymond. Okay. Sig. Si Sig yung kuya. Ito yung case that's ng the pulis kuya, na nagkasama. Raymond Fortun, yung nagkasapu ng barel na nagpa-press con pa sa loob ng police precinct. Si Sigmund Fortun, kinasuhan yung mga police personnel dahil doon sa handling nila nung pong incident. What na does road handling rage. mean? What acts? Oppression, irregularities in the performance of duties, and incompetence. Okay. Who is Under the victim? NAPOLCOM rules. Okay. 3 member po ng Kamuning traffic sector. Okay? Yeah, let's go after the little guys. Sige. Despite the clear and unbalanced status of the parties, yung police officers daw hindi na-protektahan yung cyclist. At gumawa sila ng tawag nito areglo na yung cyclist no walang representation. Okay. Sila tatlo gumawa sila inareglo nila at yung kumbaga yung cyclist nasa hostile territory. The cyclist had this within his rights, benefit of counsel dapat, di ba? Siguro. It's not was he in custodial? Well, dinala siya ron eh. He wasn't in custody. No, may kanya-kanyang claim yan. Hindi siya. When you are in the police station, may kanya-kanya kayong claim. Gagawa nga kayo ng salaysay na sinasabi. If it becomes a complaint. Ganun din yung naggawa sila ng kwan. Ang claim ni Fortun, magkakontra yung kanilang claim. Okay. And yet, napaamin yung cyclist, nakasalanan niya at magbabayad siya. At nagbayad na Ito siya. yung punto ni ng Fortun. 500. Hanggang doon lang ba ang investigasyon nyo? Hindi ba dapat gumawa pa kayo ng ibang paraan para to get to the bottom of it? Ganun na sinabi niya. Like the CCTV footage or something like that. Okay. So, yun yung reklamo ni Fortun. Speaking of kaya rin lumabas yung kay Fortun na yan. Things to take into consideration. Over the weekend, may lumabas again sa social media. Alam mo, technology talaga. May CCTV dun sa labas, both sa lobby And? at saka sa labas ng driveway ng presinto. Okay. Kitang-kita na itong si Gonzales, ay nagbababayan na sila ng mga pulis na, uy, salamat. O, sige, Chami-chami sila ng pulis. Pare, kung kailangan nyo ng tulong, anytime, sige ho, sir. Supreme Court kasi siya. Nagaganunan sila. And na-capture nung camera, pati yung audio. But you're already interpreting it Yeah, Is that before or after? After na. O di syempre. Kahit ako yung biktima, makikipagkamayan ako. I avoided a lawsuit. So okay yun. So, it's the interpretation of these actions. The actions. interpretation nga is so damning. That's why. No, the reason nilalabas nila yan, para mag-interpret yung mga tao at magiging damaging By siya. the way, kung galing sa CCTV ng pulis yun, saan na nakuha yun? Paano na? Isa pa yan. Isa pa yan. Over the weekend, the other thing, itong si Gonzales, dahil panay pa rin ang salita niya, there pa sa ang kanyang, he was maintaining na ito daw siklista. Nakasuot ng gloves. Okay. At kinaskas daw yung kanyang kotse. Yung gloves daw merong yung knuckle, Okay. ganon. Ngayon, meron Bakit ginawa ng cyclista yun? yun na nga, sinasabi niya. For what reason? Salbahe daw yung siklista yan. Ngayon, pinakita, yung siklista, may footage, walang suot na gloves. Unless tinanggal niya. So may mga claims. Again, maybe I'm misinterpreting this. Somebody's making his case to the public. Oo. Ay. Tapos nakabilog pa Yes, Kasi kung sure ka sa kaso mo, bakit kailangan mo yung public attention and support? Bumalik tayo kay Na-press release ba to? Bumalik tayo kay Attorney Raymond Fortun. Yun na nga, yun na nga That's yung what point I'm na- saying. Yeah, Is oo, that, no. ganito, things to take into consideration nga. Number one is that there are 2 cases. Yung kaso nung siklista na allegedly nakadamage nung sasakyan ni Gonzales. And then the second round was si Gonzales nagkasa ng barel, nag-threaten,
may alarms and scandals and all that. Okay. Ang kaso dito is clearly administrative. Kasi oppression, ano pa yung iba? Ano to Teka ha? Irregularities in the performance of duties. Number 3, incompetence. Pinatatanggal niya sa pagkapulis. Incompetence. Nasa rules daw po lahat yan ng NAPOLCOM. So, administrative ito. So, ang hinahabol niya dito, yung mga pulis, kasi wala na siyang mahahabol doon sa kay Gonzales. Okay. So, kasi kung si Gonzales ang hahabulin niya, may victim. Now, yung kaso ng oppression, may victim yan. So, ang gagamitin niyang evidence should be yung mga things like that, CCTVs and all that. Pero, yung whether or not the person was affected because oppression kailangan is niya also pa ba yung appealing, testigo ng cyclist dito? Yan, for the admin cases. Hindi ba? Pero sa admin cases, in his favor naman, mas mababa ang evidentiary requirement. Hindi ito guilt beyond reasonable doubt. So kailangan niya pa rin yung evidence lang. testimony ng cyclist? It will depend. Para sa akin, kasi yung iba, saan ba ifa-file to administrative na to? sa NAPOLCOM malamang. Sa NAPOLCOM. Or sa File against... internal affairs. Hindi or sinabi ko sa saan niya na-file hindi nga niya People's Law Enforcement Board. pleb. Sa pleb. People's Law Enforcement Board. Okay. Sa Mahina to. Pero why is it very much publicized? That's my point. Even yung pag-file sa pleb, kasi People's Law Enforcement Board, yan, local yan. So that's usually under the LGU. Quezon City. It's a smaller theater. Okay. It's an, Pero kumbaga, it's as mas, if, it's as if. Yun nga yung, As if. tinatanong Alam mo na, pag sinabi ng mo, mga, as if. Ito yung tinatanong As ng if. ibang mga nakikinig sa atin, Ano ba sabi ni tinatanong Sailin. Yan din sabi sa isang radio show. Bakit daw si Attorney Fortuna ang nag-iingay? Anong motibo daw? Well, number 1, advocate siya for cyclists. So yun, maliw. Dati na po klaro yan. Meron siyang advocacy. Naiintindihan ko kung bakit ganito siya, kung bakit siya ganito. Pero yung Hindi iba, siya from out of nowhere po. hindi naman. I can't say that. Pero some people feel na medyo over and beyond na ito. So, pati yung mga pulis, hinahabol, and all that. Sa akin, what it comes down to will be the evidence. Diba? So, ano yung... Pero siguro, attorney, anong ganito yung interest? nakikita ko kung bakit gusto niya mag-ingay. Whether or not may mangyari sa kaso, May the fact awareness, remains, ang mga cyclists po, So, it's an awareness kailangan campaign, respetuhin pag nasa kalsada. Maaring kasi yung kaso hindi naman talaga lagi para manalo ka, hindi. Parang magkaroon lamang ng awareness. Sa rights And that may be a good way to do it. I don't know. Kung yun ang naisip niya. I agree with don't that. know. That's, Okay? it's an awareness campaign. Pwedeng ganon. Kasi po, talaga naman ang mga nagbibisikleta rito sa atin, parang invisible para sa ibang tao. Actually, nakakatakot. Nakakainis. Personal experience ko yan. Opo. Hindi ko yun. 3 beses na ako Hindi po sumemplang sila dahil dyan. invisible. Masasaktan din yan kapag inyong tinamaan. Ang pinakamaganda dyan, kapag may nagbibisikleta, ikaw ang mag-adjust kung ikaw ang nakakotse. Correct. Because you are the, ikaw yung protektado. You have 2 tons of steel behind you. Hindi ho siya yung kailangan mag-adjust sa'yo. Mabuti pa, ikaw na mag-adjust. Pero at the same time, what are our land transportation officials going to do about bikes? Dati may attempt na sila to ask bicyclists to register. Yes. Ako, I'm for that. Kasi ilang beses na ako nabangga ng bisikleta din. So I have both experiences. Yung alam mong, they violate the rules. Wala sila sa lane. Yes. The same with motorcycles. I ride as well, pero aminado na yung mga kasamahan natin na sumasakay din, yung mga kasamahan nating siklista,
nag-violate din ng batas. Sa kaso ng mga siklista, pag ikay tinakbuhan yan dahil walang rehistro, good luck sa'yo. Good luck sa'yo. Siklista rin ako ba din? Again, I just maintain doon na lang sa may paligid namin. Ang napansin ko lang, dalawang malaking bagay. One, and I wanted to ask this matagal na even sa LTO. Pagka traffic light ba at other rules, it doesn't apply to them? Kasi pag red, dinidiretso Ganito ang thinking nila. nakakatakot. Dati kasi walang bike lanes. Oo. So, ang tingin nila, pwede sila sa road, pwede sila sa sidewalk. Right. So, pag convenient sa kanila, pedestrian sila. Yeah. Pag hindi ko, convenient, motor vehicle, analogous to on motor vehicle The sila. problem is pag ginawa So, mo- kailangan maliwanag yung rules natin. Pagka ikaw ay hindi nakita, patay ka niya kasi bisikleta ka lang. And I thought that Matindi ang injury naisip ko nung una, pasaway talaga sa ang mga Pilipino. nagbibisikleta. And the other day, nung nasa BGC ako, nakita ko, puti, Okay. kalalabas lang nung esensya, nabasa ng isang, ng isang high-end na condo. Nilagpasan niya yung red light. Sabi ko, loko. Siya, Nakabisikleta. Yeah. The other one is mahilig sila, and then motor ginagawa rin to yung sa kanan o overtake. Oo. And ang problema niyan, hindi ka nakikita ng lalo ng Driver. kotse. Pangalawa, sumisignal na yung driver, parang hindi nila napapansin. Sumisignal na Ay, kakanan. isa pa Yung mga yung ganyan Dahil awareness mo nakitang din. tinamaan yan ng ganyan. So therefore, kailangan din ng education sa mga Dalawang yun. nagbibisikleta. Sa akin, clear rules. Yung clear rules. For instance, we should ban bikes from sidewalks kasi ang danger din nila to the pedestrians. 'Di ba? Nakakailang natatamaan nila tapos ano 'yun, pasensyahan lang. So if you have bike lanes, wag naman silang aalis sa bike lanes. May nagsasabi rito, gusto daw magpolitiko ni Raymond Fortun. Pwede ho. Pero sa akin, I give him the benefit of the doubt. Kasi sa akin, halimbawa si JB Ejercito, nagsalita rin tungkol dito. Kasi siklista yon. Yes. Meron ho silang pinaglalaban dito. May advocacy. May advocacy sila. Si Raymond Fortun, pwede mo sabihin gusto magpolitika, pero kung gusto niya magpolitika, noon pa. Noon pong siya ay mas bata at siya ang abogado ni ERAP. Sino si Raymond. Sigyon. Sigmund yun. Sigyon. Kasama siya. He was connected with the law firm, yes. Hindi, pero He kasama was siya doon. One of the... but Nakikita ko siya sa press release sa mga photos. he has since been... he's no longer connected But he to was in other famous, Fortuna. Yeah, I know, but the point is, nung kasagsagan gusto na, niya, nung kasagsagan pwede, noon, lagi silang nasa media, although ang lead counsel talaga, si Sig. Pero siya ay nandoon din. Okay, si Raymond. Noon pa sana. Bagay. Bakit ngayon na napaka-isang maliit na kaso, diyan siya mag-hahangad, mag-politics. It's not logical to me. Baka nagbago ng isip. Pwede rin. But this is not the event that you should anchor It's a bad one. your political career on. Totoo yan. Napakabobo niya ho kung ito lamang ang magiging anchor. Hindi. Ang You magiging cannot say that of anchor him. ng kanyang political career. Rights of cyclists, anti-gun violence, mga ganyan, abuse of power, mga issue. These are advocacies, environment, pwede gamitin na hindi mo kailangan sabihin na magpupolitika ka if you embrace these advocacies. Yung mga ganyan, yung gun violence, yung environment, hindi ba? Yung utilities. Yung pong mga umaangal na mga grupo sa utilities, pwede mo ba sabihin gusto mag-politics niyan Hindi, advocacy na yun Okay? Every time maangal ako sa kuryente. Yung mga homeowners association, gaya ng Cayman Bill, hindi naman ako magpa-politics. Talagang lang ako. Naagrabyado lang ako, galit ako. Advocacy mo na talaga yun. Nag-i-advocacy mo na. So, well, para sa akin, he's taking the opportunity to advocate for the cyclists. Alam mo, Sayang din yung pagkakataon, alam mo, di ba? sa totoo lang, si Raymond,
mas si Attorney Raymond, mas nakilala kung saan. Photographer, may photographer nga siya. sa kasal. At least tatlong kasal before the pandemic na nakasama ko na kasal yan. So, yan ba, okay to? Actually, maganda kita ko rito, sabi niya. I don't know him very well. I don't know him very well. Pero yan ang reputation na alam ko sa kanya. He's a simple man. Hindi po siya... Ang kaibigan ko kasi yung kuya. Ako din. Mas kakilala ko si Sig. At wala talaga hats off. Kasi po si Sig is one good lawyer. Hot lawyer ng mga big business. Okay. And therefore, marami siyang hinahawakan ng kaso tungkol sa big business. Kaya kakilala siya. Itong si Raymond, gusto ko siya bigyan ng benefit of the doubt. Okay. Give him a chance. And it's a good advocacy. Yung sa Yun nga lang, meron ding, tama yung isang viewer natin, yung ibang bikers kamote din. So, what it comes down to is discipline sa kalye talaga. Oo, totoo. Pero ako, thankful ako that MMDA has covered most of the streets of Metro Manila with CCTVs. Ewan kung bakit ito hindi lumalabas. Pwede lang hingin yun eh. Yung CCTV sa MMDA. Yan. But, wala sa akin. Ano lang to, this is just a set of circumstances. Na kung may oras si Raymond na pursigihin ng kaso, go lang. Pero siya yung magiging complainant. Ayaw nung... Well, whatever. Ayaw eh. So... Tsaka yung mga polis ngayon, mag-iingat na rin. Kapag ang kaso merong ganyan kasi, ang nangyari, na-highlight ito. Yung isang driver, nabangga niya yung bisikleta. Ginawa nung magulang, hiningan siya ng 1,000. Okay. Para maayos yan. So, okay na sila. Siyempre, driver lang to. Wala na siyang alam. Wala siyang quit claim, mga gano'n and everything. Baya mamaya-maya na lang, merong warrant of arrest. Para sa? Doon sa driver. Kahit na nagbigay na siya. Tinuloy nung magulang. Tinuluyan siya. At may warrant of arrest. Kasi reckless imprudence. Ito naman, kabaligtaran. Yung siklista ang nang api ng motorista dahil hindi nga alam ng motorista ang mga rules and everything sa mga ganyan. Ibig sabihin, yung magulang ng siklista, bata malakas sa pulis. At malakas pa sa city prosecutor. It's such a very minor incident na na-dent yung bisikleta. And yet, sa court case, may warrant of arrest? Anong klaseng city prosecutor yun? Wala, susunod ka Susunod ka sa batas. Kung nagka-warrant of arrest yan, hindi niya nakuha yung notice sa sa preliminary investigation. Magkaka-warrant ka lang pagka nasa court na Ibig sabihin, there's an entire proceeding na wala ka. Bakit sa court yun? Pati yung police. Dapat siya sasabihin ng police, nagreklamo yung magulang. Hindi pa tawag natin yung tao. Baka hindi niya natanggap yung notice. Ilalaban mo yan Kung hindi mo natanggap yung notice, ako ang police, lalabas ako at hahanapin kita. Kaysa sa ipa-file ko yung kaso. Hindi, once na-file na sa piskal, out na yung police tapos na yung investigation. Hindi ba para ma-file sa piskal, dapat yung police report? Yeah. Yung police report, ginawa mo na wala yung isang tao? Kasi wala yung after the fact yung police report. Di may problema tayo dyan. So yun issue yan talaga. May problema tayo dyan sa police na yan. Kung sino ang mas may influence, ganun yung nangyari dito kay Gonzales. Nakalagay naman yan dun sa police report na hindi nila mahanap, hindi dumating, or was not present, ganyan. So, meron mga ganyan din yung mga tinakbuhan ka. Tapos yung facts of the case, ganun ba kagrabe ang nangyari? At kailangan mag-issue ng arrest warrant sa isang tao? Oh my God, that's the kind of justice we have? Hindi naman. But, it looks bad, yes. Pero notice is a requirement So, ang nangyari dyan is hindi niya natanggap yung notice. Pwede naman mag-investigate. Tapos based on what you have, iaakit. May time period din kasi
to file the case. It's not hindi titigil yung time period na yun sa filing with the police. Okay. It stops with the Kaya filing nga, with the yung legal prosecutor's system office. natin, confusing to some people. Di ba? Ang alam niya, binayaran niya na yung bisikleta. Sa 1,000 naman siguro, marirepair na yung... Ano yan, ginto? Di ba? Oo. At yung driver na yan, clearly, naghahanap. nanamantala yung magulang dyan. Malinaw yan. And therefore, dyan sa polisiya, sa police natin, mas nangingiral yung mga may influence. Kagaya nung nangyari kay Gonzales, yun ang nangyari doon. May influence siya, At that and point, therefore, may siya influence. pinabura ng police. Walang influential cyclist. Nagka-press con. Ayan. Press conference. In this case, yung siklista ang may influence. At ordinaryong driver lang yung kanyang kalaban. Okay. Merong iba pa hong yung MMDA news tungkol sa traffic enforcement. I'm just trying to locate where I put the note. Okay. O sige, di pagbalik ng karambola. Pagbalik natin. Ang tingnan oras natin ay 9:03 ng maga. Karambola sa DWIZ.